Kaya sa araw na yun mga kapatid, pagbangon natin sa kabilang buhay, napakababa ng araw sa panahon na yun. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang baba ng araw sa panahon na yun ay 1 milya ang kanyang baba sa mga tao. Napakababa ng distance ng araw sa atin, 1 milya. At dito nagkaroon ng opinion ng mga scholar natin kung gaano kahaba o gaano kataas ang isang milya. Sabi ng mga commentator natin, yung 1 milya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay 4,000 cubits. Ganun ang taas niya sa mga tao sa araw na yon. At sinabi ng ibang mga scholar natin, katulad ni Al-Hafiz Ibn Hajar, sa kanyang kitab na Mir'atul Mafatih, na ang paliwanag niya, yung taas ng araw, yung 1 milya na yun, ang katumbas niya ay 12,000 human step. Ganun kataas yung araw sa panahon na yun. Kaya sobrang init ng araw na mararanasan ng tao sa araw na yun. Sa sobrang init ng araw, sabi ng Rasulullah, may mga tao na sila ay maliligo, sila ay lalangoy sa kanilang sariling pawis. At may mga tao, sabi ng Rasulullah, fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil arak. May mga tao, sabi ng Rasulullah, na sila ay malulunod sa sariling pawis nila ayon sa kanilang gawain nung sila nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin, nakabatay sa kanyang gawain nung siya nabubuhay sa mundo. Kapag marami siyang ibada, marami siyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi gaano kataas ang tubig, ang pawis na kanyang lalanguin pagdating sa araw ng paghukom. Pero kung kulang ang kanyang ibada, may mga tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yung pawis na sa yaumul qiyamah ay aabot hanggang liig nila, hanggang bunganga nila, at maging dahilan na mahihirapan silang huminga sa araw na yun sapagkat puno sila, nalunod sila sa sariling pawis nila.